iniisip ko lang, alam din naman siyempre ng Pangulo yan, di ba? Tsaka ng DPWH, yung mga links sa mga iba't ibang contractors na yan, siguro sa mga politiko, di ba? Pero bakit hindi pa niya sinabi? Ilang napaisip lang po ako ron. Christian, ang biro ko dyan magkakasubukan ko sinong tunay na lalaki. Tunay na lalaki ba yung in-appoint mo sa DPWH? O, tunay na lalaki ba yung i-appoint mo sa ombudsman? O, yan. Tunay na lalaki ba yung presidente natin na nagbitaw siya ng salitang ito? And hopefully sa next SONA, babantayan natin ito, di ba? At marami talagang nagbabantay sa kanya. So ito yung panahon na pinapasalamatan natin siya dito sa konting pasiklab na pwede naman talagang magliyab. Magliyab in the sense na wag namang magulo lahat. Ang atin ay makita natin for the first time na makapagpakulong, or kung hindi man makapagpakulong, magkaroon tayo ng strong deterrence. Kasi tatlo yun, di ba? Prosecution, prevention, tsaka deterrence. Kasi sobrang lalaki ng flood control projects at alam ko, na-discuss mo na yun last time kung bakit gustong-gusto nila ito. So, since gustong-gusto nila, sana magkaroon ng ang presidente na pag-ibayuhin yung kanyang kampanya dito. Ito lang, no? Bago ko po itanong yung susunod kong tanong. Ito, nag-comment si Kaya Gerber, na sabi niya, sarcastic really coming from you, Christian, but it's okay. Ito, in all honesty, hindi ako sarcastic. Talagang gusto ko mag-succeed itong kampanya ng Pangulo laban sa corruption sa ating national budget. Di ba? Okay. I've been advocating for this, yung reformahin yung proseso ng national budget. Problema in the past, hindi siya sexy topic as far as public discourse was concerned. Ngayon, gradually, mas naging aware yung mga tao, nagkakaroon ng public pressure. Katulad na nangyari siguro noong 2013, hindi po ba? Doon sa pork barrel scam. Kailangan talaga ng mga ganitong triggers . Pero kailangan talaga may masampulan dito . Ang problema rito, isa sa kinakatakot ko po, Ma'am Heidi, meron bang enough political will yung Pangulo at this stage in his administration? Second half. Papunta na siya ron sa lame duck years. Baka siya pa ma-impeach. Huwag naman sana. Hindi ko sinasabing gagawin sa kanya yan, di ba? Pero ibig sabihin, malaking bagay ang political capital to do something as big as this. Well, balikan natin yung sinabi ni Pangulong Pinoy noon, di ba? When you shake someone's rice bowl, be prepared sa reaction, di ba? So, totoo yan. Kapag kinorner mo itong mga ito na malakas magpundo, at di ba nga, sabi ko nga, baka may ma-exempt pa dyan. Sino? Yung mga nagpundo sa campaign niya. Medyo sinake mo yung nila, syempre hindi naman yan parang matutulog na Talagang yan, magkakaroon ng reaction yan. So tama ka. Is he willing to do that? Second does he have the political capital, considering na, alam mo na, nakita na natin ang we're almost half the midterm at ang parang napakaaga ng preparasyon sa susunod na election. Pero ang tanong ko dito ay, remember, tumakbo siya na sabi niya ay yung promise niya in terms of yung paglilingkod, paglilinis ng pangalan, etc. Leaving a legacy. Tama ba yun? Tama ba yun, di ba? So sa akin, napakabait ng Panginoon para sa kanila. Yung pinalayas yung tatay mo, tapos napakalupit ng naging kasaysayan ng inyong pamilya. Ngayon, magkahiwalay pa sila ng kanyang sister, di ba? Sister Rakas. Hindi magandang karanasan to, di ba? Pero napakabait ng Diyos. Binibigyan siya ng opportunity to do that. Yung legacy na tinatawag, di ba? Di ba napakagandang sulatin ng sa libro? And I think, magiging magandang ma-highlight din ito siguro sa international community dahil all eyes are on us, di ba? Lagi tayo tinitingnan na sick man of Asia, etc. Pinakamataas sa corruption. At least maka-score man lang tayo ng konti dito. Sabi ko nga dahil hindi na ako masyadong umaasa, but I'm not giving up in terms of the prosecution and winning sending the corrupt to jail, at least kahit papano on the preventive side, mahabol natin for the sake of our children. I agree. Yung pong yung mga, kunwari, magkaroon ng Senate or House investigation into this, hearing. Hearing dito sa possible irregularities. Ayan, I'm being very, very polite, to the point of sounding naive. Dito sa billions, if not trillions, in flood control projects. Meron po ba kayong optimism na merong mararating yan?
gusto kong ihambing doon sa aking mga karanasan doon sa malaking nagagawa nung public hearing. Alam mo kung bakit? The people get to participate, 'di ba? Kasi pag kinumpare natin, syempre sasabihin natin, ay may political grandstanding, etc., etc. Hindi natin maaalis yan. But if you take a look at yung kasaysayan namin, experience ko sa Sandigan Bayan. Ikaw at yung prosecution, let's just take a look at the reality. Yung prosecution mo, ang daming hawak na kaso, hindi lang isa. Yung defense lawyer nung kabila, alam mo, itong experience ko, kaya halos isumpa ko yung isang pero pinatawad ko na sila. 5 abogado nakatutok lang sa akin, di ba? Binabantayan lahat ng statement, lahat ng schedule na mo. So parang ang hirap ng pagkilos. Parang pagod na pagod ka as the witness, and then dapat magaling ka. Hindi ka lang dapat magaling, dapat buo ang loob mo, dapat matapang ka, at kailangan marunong ka sumagot, marunong ka mag-protect ng information na kaya mong i-offer, Now, on the other hand, nagigiba yung damdamin mo, mag-isa ka di ba? At nakikita mo, ano ba yan? Wala naman ako incentive kung manalo kami dito. Ano ba yan? Yung prosecutor ko nga pagod na at 10-10 pa yung niya. Ano ba yan? Wala kaming preparation, etc. Mahirang-bihira yung masasabi mong, Diyos ko, tungkulin ko po ito alang-alang sa pamilya at bayan ko. Very seldom. Although, maraming ganyan. Pagdating doon sa public hearing, yun yung meron kang pakiramdam na marami kang kakampi. Meron kang feeling na nagigising mo yung madla. And, alam mo, Christian, I think ito yung sikreto din sa pagtakbo ko Bakit maraming sumuporta sa akin? Kasi nakita na nila when I was being presented in a public hearing, di ba? So ito yon, nagpupunla tayo ng maliliit na binhi para gisingin yung pagkamamamayan at makialam sila sa mga usaping talagang nagpapalalim ng paghihirap ng bayan dahil ninanakaw ang pera ng bayan. Sa akin talaga, naniniwala ako at supportive ako sa mga public hearing. Of course, except the political grandstanding. Kasi unang-una, pinapanood ng taong bayan. Unlike sa mga court na talagang nakaano tayo doon sa awa ng presiding judge at saka sa magaling na prosecution. Kung medyo mas magaling yung defense lawyer, dahil hindi ko nilalahat, I'm not saying hindi magaling ang prosecution. Marami tayong magaling na Pero let's face it, kung sino yung may pambayad, magaling na abogado ang makukuha nila. And I tell you, it will take a different kind of witness para masukatan, para makatayo ka dun sa lahat ng cross-examination ng gagawin ng defense lawyer. Ang lagi ko ngang puhunan lang dyan, basta nasa bahagi ka ng katotohanan, wala kang dapat katakutan. So sa akin, I'll go for a public hearing. Kaya lang, bobotohan kaya. Kanina, very interesting binabanggit nyo, mag-focus din sa prevention para hindi natin maranasan yung sobrang hirap na proseso ng pagpapanagot after pagkanakawan. Okay, speaking of prevention, sinabi ng Pangulo sa kanyang SONA, di ba, ang threat niya, hindi rin niya pipirmahan yung lalabas sa budget kung hindi siya tatalima doon sa NEP, doon sa President's Budget Proposal, yung National Expenditure Program. Ang iniisip ko lang po, again, this is very, very risky dahil technically the power of the purse is with the Congress. So they can, and they've been using that, diba, as a justification or rationalization in response to the President's pronouncement sa SONA. Sinasabi nila, diba, the likes of Senator Cheese, hindi, trabaho ng Kongreso yan, ganyan. Tama naman sila ron. Pero sa akin, kung talagang re-reformihin ng Presidente yung budget process para maiwasan yung wastage, yung mga leakages, tsaka yung corruption, kailangan niya ng tulong ng Kongreso. Kaso, ang inisip ko po, help me out on this po. Babanggain niya rito, ibang mga politiko na pwedeng kabuhayan nila at political fortunes and futures ang nakasalalay. I mean, as president, how do you do it? Christian, we should remember, ito pang estudyante na may turo ako bukas. Yung PD 1177, yung budget decree, it was issued during the martial law. So, ito tinatawag natin the strong president. So, yung strong presidential power over the budget, nandun yun And in fact, a lot ng yung ibang mga lecture ko, yun yung dinidiscuss ko kung paano natin binabalanse yung power of the purse and then yung power din ng presidente. Kasi we have, under PD 1177, a strong president's budget talaga.
Napakalakas ng power ng presidente. May veto power Yes. siya, 'di ba? Yes. So, ang ano dito, ang kulang dito, pasensya na ha, talagang prangkahan at alam mo naman pa ikaw kausap ko, hindi ako means ng gusto kong sabihin. Kailangan mahusay din yung secretary ng budget niya. Remember the time of Emmy Bongkodin, 'di ba? Kinikwento sa akin ni Secretary Bongkodin, medyo siyempre namatay na siya, pero alam na alam ko sasabihin niya, nako, pupunta sa akin yung anak niya, etc. Papipirman yung tatawagan ko yung nanay niya, presidente, at sasabihin ko, hindi pwede ito. O, di ba? Yun eh. Alam natin na as Secretary of DBM, of course, you should be, tawag doon, may paggalang, etc. Pero meron kang mga information, meron kang mga advice na pwedeng ibigay sa presidente. Kung nakikita mong ang presidente mo yung nagbibigay na ng instruction ng ganyan, dapat nagle-level up ka, sumasabay ka doon sa pinapakitang pagpostura ng presidente. Hindi pagpostura politically. Ang ibig sabihin, sumasabay ka. Kasi alam mo, pag secretary ka ng budget, alam mo yung pitfalls niyan. Alam mo yung kung saan isinusubi ng yan. At ang kailangan mo lang, bigyan mo ng tamang advice ang presidente. It was done. Let's take a look doon kay Secretary Bongkodin na sinasabi niya, 'di ba? Kung kailangan makipagbanggaan, kung kailangan so be it, 'di ba? Ano niya, I can go anytime. Oh. 'Yun ang kailangan natin, a strong Department of Budget Management Secretary. And kung yung presidente, ganun din ang hihiging ko. 'Di ba? Gusto ko yung secretary ng DBM na kung gusto kong higpitan ng budget, merong magsasabi sa akin, presidente, ito po yung tama, ito po yung ganon. And of course, yung kaya mo rin namang anuhin yung tinatawag nating sa Congress at sa Senate, meron diyang ito yung role ni Fanny nung araw, taga-whip, oo. Whip. Siyempre, meron ka rin political dyan hindi naman pwedeng wala ikaw presidente, di ba? So, parang sabi ko nga kailangan nung institutional knowledge and experience. Tingnan natin yung mga magagaling na You heard Senator Tito, gines mo siya, di ba? So sabi ko, eto yung wala ang mga bagong legislators, di ba? Yun yung kailangan. Kailangan may mag-whip. At yung makaka-whip, marunong bumasa base sa malalim na karanasan. Pero critical ang role, ang advice, ang positioning ng Department of Budget Secretary. May mga nagko-comment dito, no? Kung nasa Senado raw kayo, bagay na bagay daw kayo sa Blue Ribbon Committee. Ako, bukod sa Blue Ribbon, Finance, di ba? Kasi yung Finance Committee, ito yung counterpart ng Committee on Appropriations sa House. Ito yung nagbabalangkas ng bumubusisi ng ating national budget. Wala lang, na-share ko lang po. Nalampasan na po natin yan at mas masaya na po tayo ngayon, di ba? Libreng-libre kang magpahayag, hindi ka binaba. Dagdagan ko pa, again, hindi to endorsement. Ako sigurado ako kung si Miss Heidi yung may hawak ng Kaban ng Bayan. Hindi ako matatakot sa pitaka ko. Hindi ka sigurado. Kumbaga, pwedeng iwan ko yung wallet ko, hindi na nakawin yan . Sana. Pag si Senator Edu, medyo itatago ko pa yung pitaka ko. Diba? Medyo may kaba pa . Pero pag Heidi Mendoza, wala. Okay ako dyan. Salamat.